kuminsan, sabi nga, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Halimbawa na lang, sa mga, halimbawa sabi mo sa isang, halimbawa na lang, kung meron ko sabihin ko ang ating sarili, o ang sa mga narinig natin, sabi mong nagpapatawad ako, tamo. Pero kung minsan, ang isang pagpapatawad, o halimbawa, gagawin ko to, hindi lang po, mahaba po processing yan, hindi po magic. Halimbawa na lang ang isang mag-aaral, hindi ka kaagad matututo. Kaya processing yan, kailangan mahabang panahon po yan bago ka matututo. Sa katagalan ko po, dito, ngayon ko lang po, sa 35 years na po ako atang nakikipag-aral, parang unti-unti, dahan-dahan, ngayon lang ako, parang years lang ako nakakaramdam na ako'y natututo. Kasi mararamdaman mo yun sa sarili mo eh. Halimbawa na lang sa isang, kung dati kang inggitin, or kung minsan merong dati kang madaling magalit, ganun. Ikaw makakapagsabi sa iyong sarili. Kung ikaw ay natututo na. Halimbawa dati inggitin ka, ngayon may nakikita ka ng bago na napipil mo sa sarili mo, parang wala na yun. Parang napipil mo okay na yun, minsan sa'yo natuto ka na. Kasi yung mga, kasi kung tayo nag-aaral, ang nakuha ko, una mong napipil yun sa sarili mo. Sabi nga ng kapag-aralan natin, huwag daw natin ikumpara ang ating pag-aaral sa panahon, may tag-init o may taglamig. Kung minsan kasi tayo mga mag-aaral, alisin po natin na parang mainit tayo ngayon. Pero pag may nakita tayo sa kapaligiran natin or natisip tayo, magiging malamig tayo. Yun po ang nakukuha ko. Kailangan dahan-dahan lang po. Kasi mas masarap yung dahan-dahan kang natututo, parang nasisilip dito sa puso. Daan na matulit yung cycle. Nagayan lahat, kung lalakad,
Ano po ang kailangan natin para maspag natin ang sinasabi ko dito? Kailangan po natin maging matapat sa ating pananampalataya. At higit ko sa lahat, ang sinasabi ko dito sa Banal na Kasulatan tungkol po sa pagtitiis, dito po sa sulat sa mga Hebreo. Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ano ba ang pinangako sa atin ng Diyos ng kapatid? Maraming ang pinangako sa atin, lalong-lalo na yung buhay na walang hanggan. Nandito po sa sulat ni San Pedro, dito natin makikita mga kapatid kung ano ang pinangako sa atin ng Diyos. Ano ito po ang sinasabi sa pangalawang sulat niya sa Kapitulo 3, versikulo 13. Ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na pinagpahalan ng katulad. Saan po natin makikita ito mga kapatid? Dito rin tayo sa lupa. Ito mga kapatid, pagkaksabi po dito sa Apocalypse, dito natin makikita kung saan natin matatagpuan yung lupang pangako na pinangako sa atin ng Diyos. Ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanahog mula sa langit mula sa Diyos, na naghahanggang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagkakaroon ang talaga sa kanyang asawa. Opo mga kapatid, ito po ang pinangako sa atin. Kung makakatatag tayo sa mga pinagbibili niya sa atin, o kaya yung pananampalataya natin ay magiging matatag, at saka ang pinakaiputan ko kung mga kapatid yan, nagkakaroon tayong gawang mabuti. Kahit ang sinasabi ko, ang pananampalataya nga ng gawang mabuti ay kapatid. Ano ka po ang binigay sa akin dito sa sulat isang ko? Mga mga mahal, yan ang nalalaman lang nila ng mga bagay na ito. Ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sarili. Dito po, mga kapatid, ang sinasabi ko dito ay ang pag-ingat natin. Dapat po tayong mag-ingat. Dekorasyon yun. Pero sa akin naman yan, dahil hirap na tayo spiritista, kung saan na lang tayo gumagawa ng sityo natin. Kahit napalag po tayo dahil kakaya tayo yung Panginoon sa Kristo noon. Wala siyang simbahan. Kundi pinasang siya na nakakarating. At doon siya abutan ng mga tao, doon na rin siya mangarap. Kaya, hindi po natin kailangan ng maraming tayo na kahit walang hina na maganda, hindi naman tayo kahit ito ng pili na sabi na sinasabi na siya ang tayo. At para sa mga nagawang tao, ano siyang pinagawa? Itong nagawang tao na ito, yung lahat na yung kasama na sinasabi ng pagod na ito. Masakit ang bewang ko, nag-iuhaw ako, nag-iuhaw ako, yun lang ang trabaho niya. Samantala yung isa, siya nagtatakot na ginagawa. Ngayon, nung matapos ang trabaho ng natin natin yung amo, tinanong siya nung una. Anong ginawa mo? Ako po ang tumahayo pagpanasasak na hirapan siya, nakapagod siya, nag-uupang, kaya sabi niya, nagugutom na ito, masakit ang likod ko. Yung sagot na yun na. Tapos yung pangalawa naman, siya talagang nahirapan gumawa ng trabaho. Dahil pagkatapos ng trabaho nila, sinawag na sila ng ano. Ibinigay yung kabayaran sa kanila. Yung amo kumuha sa mga plato na alam yung yung kanina, di ba pagkahulong ng bariyan, hinay. At pagkahulong ng unang bariyan, at tumang-tuwa si Loko. At hanggang maibugol ng lahat yung bariyan doon sa plato, at tumang-tuwa sa bariyan, akala niya marami. Ito naman ang sa'yo nagpakahirap na trabaho. Nag-alala ito, walang makikita sa kanya eh. Kaya nyo naibigay lahat ng pakila sa plato, tinawag yung pangalawa. Ibinigay lahat yung pera sa kanya. Ngayon sa nalang una, nagreklamo, asa na para sa akin? Sagot naman ng ama, nakuha mo na. Wala ka naman ibigay sa akin, sabi nyo na.
Yun ang gantimpalang mo, yung tulog ng tirang nahulog sa plato, yun ang bawat sa'yo. Yun ang sabi ng ano. Kaya sa ating mga kapatid, kung magpasya na lang tayo sa pakikinig at panunood sa mga kapatid natin nagtatrabaho nito, ganun din ang mangyayari sa atin. Sinabi ko lang ito, mga kapatid, para ma-encourage yung ibang tumayo dito sa harap. Hindi lang sila nagkikinig lamang sa ibang hilyon, kundi pagtrabaho rin sila. At hanggang dito mo naman po at sa mula, mga kapit ko